Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga boss. I'm here in Cebu. Nakaabot din tayo. May expo ngayon dito sa Cebu. Second day ito. October 18 mga boss. 2025. Nakaabot din tayo. At bago ako magpatuloy, nais ko munang magpasalamat sa mga subscribers ko, sa mga silent viewers ko, at sa lahat ng mga tumatangkilik at nanonood ng videos ko, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana naman po makasubscribe kayo nang sa ganun magiging masigasig naman tayong gumawa pa ng mga content base lang talaga sa experience natin mga boss sa pag-aalaga natin ng baboy tsaka manok panabong, kasi yun talaga ang nasa yard ko lang. At dito pasyal-pasyal tayo dahil kailangan kasi nandito yung mga idol natin, nagpaparada ng kanilang mga palahi mga boss. Nandito yung mga breeders karamihan sa Bacolod, saka may dito Rojas, si mga Escolin Brothers. Dito mga boss, nagtitipon-tipon yung lahat ng breeders. Talaga very good opportunity sa mga katulad nating backyard na kumbaga gusto nating mai-upgrade ang lahi ng mga linyada natin. At anyways, speaking of bloodline mga boss, yun nga, parang nasa yard na lang natin. Huwag na nating guluhin sana yung utak natin, pero tayong mga Pinoy gusto talaga natin na dagdag ng dagdag. At ang patutunguhan wala na, kalat na yung bloodline natin. At kung gusto nyo talaga mga boss, doon lang talaga kayo kukuha sa isang breeder lang. Huwag niyong paghahalo-haluin. Huwag kayong mag-eksperimento mga boss. Naku, masyado na kayong lalayo niyan. Kasi yung mga breeder na yan, kumbaga parang ka lang din yan. Parang dinadala mo rin yung nila, bloodline nila sa yard mo. Doon mo ipagpatuloy na i-breed yung mga bloodline ng isang breeder na yun. Huwag mong halu-haluan ng iba. Huwag kang mag-eksperimento mga boss. Sayang yung panahon. Napakasayang, kasi mahalaga ang taon dito mga boss. Kasi yun nga, pag nagkamali tayo this year, mahirapan tayong mag-recover next year mga boss, dahil masisira yung natin, yung palabas natin ngayon na nakapagpalabas tayo ng basura. So paano na next year wala na tayong maraming magagamit? So mapipilitan kang gumamit ng mga basurahing palabas mo mga boss. So napaka-importante talaga ang selection dito. Tsaka kung meron na talaga tayong mga winning line sa yard natin, yun na lang yung natin, i-develop natin yun sa pamamagitan ng magandang nutrisyon. Tsaka mga boss, o kung gusto nyo magbakuna talaga kayo, sundin nyo galing sisiw hanggang sa lahat ng vaccine i-apply nyo. Totoo talaga yan, napakatibay tamaan ng sakit. Pero may mga bloodline talaga mga boss na sinasabi ko na napakatibay din sa sakit. Katulad ng mga hatsis ko mga boss, kung hindi kayo maniniwala,
Nako, talagang totoo mga boss. Wala akong gamutan sa kanila. Yung mga sisiw ng mga tinatawag kong devil hats. Kaya tinatawag ko yung devil hats kasi devil sa physical na aspeto, devil sa katibayan. Nako, devil mamalo. Parang nasa kanya na mga boss. Pero hindi ko pa yun nasubukan. But yun nga, feel ko talaga na mahirapan talaga ang kalaban doon. Ay, hindi ako nagmamayabang mga boss. Pag ako ang magsabi na may ibubuga talaga yan. Depende na lang yan sa paghahanda natin kung magkakamali tayo. Kasi mayroong nagkakamali sa pointing. Nasubrahan sa parang kumbaga high strung na yung manok natin. Yung mga hatsis, hindi natin pwede yung mga boss. Hindi natin pwedeng gutumin yan. Hindi natin pwedeng pasubrahan sa mga vitamina at niyan. Doon lang talaga tayo sa pagkain. Doon tayo magbakbak sa pagkain. Nang sa ganun, magiging sharp sila pagdating sa laban. Wala silang hindi kontrolado yung utak nila sa iniintik na kung ano-anong mga dyan, yung mga enhancer na gagamitin. Wag, natural lang talaga. Kung ano yung galaw nila sa pinapakain natin na maintenance, dadagdagan na lang natin yun ng kakaunti mga boss, na mga protina, dagdag na protina, tsaka kumbaga yung tinatawag ng mga gatas na pampatibay, meron yan mga boss. Yun na lang yung gagawin natin. So, importante talaga din yung conditioning tsaka pointing. Ang daming aspeto dito sa Ginpaul mga boss. Nako, baka akala natin maganda yung kinikilos ng manok natin. Last par mo ng 5 days before the fight, pero nagbago siya nung day of the fight. So walang perfect handler talaga dito mga boss. Wala talaga. Maybe na walang magagaling na handler mga boss. Nasa manok talaga yan. At mayroon ding mga handler na alam nila talaga yung ugali ng mga manok nila. Kasi sa tagal na ng bloodline sa yard nila, so alam na nila, kaya advantage sila sa ganon. Paano na pag bigla tayong pasok ng ibang bloodline, so hindi natin alam kung paano natin i-prepare yan. So napaka yan mga boss, magbibigay sa atin ng hindi magandang resulta. Dito pasyal tayo. Dito yung mga idol natin, si Ispi, si Sabong Pinas mga boss. Talagang nag-sold out ito pagdating ng bandang hapon. Tsaka yung partner niya si GGP, si John P, andito din. So ang daming breeders, mostly from Bacolod, Cebu, and Rojas. So wala yung mga idol natin na taga Luzon. So wala sila dito, hindi nag-Cebu. Si Biboy andito din. So nakita ko si Biboy kanina. Andito din siya. So I think wala yung red farm dito. Hindi ko pa naman naikot lahat. Ito, alab ng Salto. So yun mga boss, dapat shout out nga pala sa kaibigan natin dito sa YouTube house ko, si Boss G Castillo, na nasa Rome, Italy ngayon. Boss, ingat ka dyan lagi. Lagi mo lang iisipin na ang manok mo ay safe na safe
sa bahay mo. Shout out din kay Boss Manuel Jan Maghirang, bago nating kaibigan din. At sinabi niya na kung pwede ko ba daw ma-share yung mga sisiyo ng anak ng mga Devil Hats ko. Well, sir, sasabihin ko sa iyo na intended ko yun for local. Hopefully, makapagpalabas ako kahit 30, 25 na lalaki, okay na ako sa local. Local. Tapos early bird. Kung may 20, 25 or 30 na lalaki, ayos na rin. At saka sa national, mga 30 or kung mag-up pa pwede. So, yun ang target ko lang. Meron akong naisip na location kung saan ko i-range yun. So, subukan natin mag-range. Yung malapad talaga. Yung paggalain talaga natin yung mga kakirils natin. Tingnan natin kung gaano ba katibay talaga ang naka-range. Kasi yun talaga ang nakita ko sa mga big time na mga breeder na naka-range talaga yung mga manok nila. Yung napaka tibay talaga ng pakpak, binti. So, pag nag-shuffle talagang parang nagpunit ng plastic. Siya nga pala, shout out din sa isa kong kaibigan, bagong kaibigan ko dito sa YouTube house, si Boss Hapon ng Kugon. Parang ito nakita ko yung movie noon na Vietnam War, yung mga Hapon na nagtatago sa Kugon. Parang boss, parang magkaedad lang ata tayo. Parang napanood mo din yung movie na yun, yung mga Japanese na nagtatago sa Kugon tuwing magkakandak sila ng ambush sa mga kalaban. But anyways, maraming salamat po sa inyo at mabuhay kayo. Sana mag-iingat kayo lagi. And then, focus lang tayo sa hobby natin. At huwag lang natin itong gawing sugal. Kumbaga lang. At ang kagandahan ngayon, kagaya ng sinabi ko, napakalaki na ng papremyo ngayon sa mga istagan, mga boss. Yung MBC, WPC, nako. Ano ba yung MBC na yan? Ang Breeders' Cup yan. 30 to 50 M yung may kaibigan, may kakilala ako na vlogger din. Excuse me, taga from Bacolod area. Talagang nag-street 6 siya sa elimination. So, papunta siyang final sa Maynila. So, napakalaki ng chance. Pag mga ganyan, before, bibilhin yan Lalo na ngayon, bibilhin yung entry mo. So, bibilhin ng mga big time yan kasi sila na yung lumaban sa finals. Yan na yung mga usapan dyan. So, napakaganda pag nasilat mo yung elimination dito sa local. Nako, tiba-tiba na tayo niyan. Kung ako ibinta ko na lang kung ilang milyon yung bili kasi napakalaki yung pinag-aagawan doon na premyo. So, okay na ako kaysa makipagsapalaran tayo doon sa Luzon. Kaya kung ibigay talaga natin, so ibigay talaga ng Panginoon yan, hindi yan pwedeng ibigay sa iba. So yan ang kagandahan dito sa sabong, sa sports na to, walang mag-dominate dito. Kahit manok ng mga mayayaman, hindi natin
pwede talagang ismulin ng manok ng backyard kasi parehas siyang hinahanda, parehas siyang may tari. So, napaka-importante talaga sa ating mga backyard na magiging metikuloso talaga tayo sa pagpili ng mga breeding materials natin. Hindi nga pwede yung pwede na. Kailangan lahat ng criteria na lahat ng mga batayan, kailangan pasok na pasok yan. At walang pwede na talaga. Mga boss, hanggang dito na lang. I hope, wag nyo talagang guluhin nyo na ang isip nyo. Nasa yard nyo na ang mga winning line. So, ipropagate na lang natin at pagandahin natin nang sa ganun magiging malapit sa atin yung panalo. That's all and good day.